Walang kalaban-laban, walang hassle, walang gulo si Presidente. Talagang yung makabagbag baba. Talagang merong background music. Kayong mga Marcos, hindi nyo ba kayang magsalita ng dire-diretso? Yung tipo nang gagaling sa puso, hindi nyo na kailangan ng background music. Mararamdaman na ng mga makikinig na talagang sincero yung panghihingi nyo ng tawad. Mga walang hiya kayo. Magkakatulad kayo, walang hiya. Ay, ni Marcos ka. Wala kang pagkakaiba sa kapatid mo. Mga manggagamit kayo. Di ba? Hindi ho natin sinuportahan yan si Amy, ha? Linawin ho natin. Di natin sinuportahan yung babalo na yan. Speech naman, kung makapagsalita, parang pogi-pogi. Hindi naman siya pag-aano, ha? Hindi naman siya pag-aano. Di ba? Hindi naman siya pag-aano. Yung baba ko medyo maikli sa baba ni Mangga. Si Mangga talaga, korting Mangga, baba pa lang. Di ba? Hindi pwedeng pagkatiwalaan. Kung sakaling matapos ang termino mo sa 2028, hindi. Nakalusot pala tong Mangga na to. Nakalusot si Mangga. So matatapos ang termino niya sa midterm nitong si BP Sara. Langyang to. Hindi pala matatapos sa 2028. Okay. Makita-kita tayo sa 2032. 2030 pala, sorry. Di marunong magbilang si PH. 2030. Midterm election 2030, di ba? Oh, makita-kita tayo doon. Sigurado doon hindi ka na namin makikita. Kasi ayaw ko na namin makita, bullshit ka. Ayaw ka na namin. Amy Marcos, huli mo na yan. Kung gusto mo magasik ng lagim sa Ilocos Norte, doon ka na lang. Mag-congressman ka doon, mag-gobernador ka doon. Pero huwag ka na mag-senador, wala kang kwenta, walang yaka. Ha? Please lang. Tigil-tigilan mo na yung kadramahan mo na yan. Si Mike Defensor, Vic Rodriguez, Pastor Kibuloy, marami kaming option. Please lang, huwag ka nang sumangkot sa Senado pagkatapos ng termino nitong si Vice President Sara Duterte. Okay? Huwag ka nang pumustura, walang yaka. Marcos, walang kwenta. Romualdez, mga apelidong Marcos Romualdez, walang kwenta. Apelido ng mga kawatan. Apelido ng mga budol-budol. Marcos Romualdez. Si Tatay Digong nandito sana sa piling natin. Oh. Ang dami kong pagsisisi. Kung wala din naman luha, tigil-tigilan mo kami. Okay? Di mo kami mapapaandaran sa mga kalukuhan mo na yan. Magsisi ka. Lumuha ka ng dugo. Ngayon, kung bumabanat ka ng ganyan, walang luha yung mga banat mo, manahimik ka na lang. Hisit ka. Loloko mo pa kami. Ang dami mong pagsisisi pero nakasmile ka. Anong klaseng loka-loka? Pero sa totoo lang, naisip ko Ang rin. bigat ng luha mo, madam. Kung papapatakin mo yan, ano pang ginagawa ni Direk dyan sa likod kundi ka rin lang naman iiyak? Pa si Direk na Nako. Hindi kasama si Direk. Ano yan, kumbaga... Hindi, ano lang naman, kumbaga... Yung galit natin, meron tayong pinaghuhugutan. Di ba? Yung nakananto ka, kapatid mong presidente. Madam, noong inuhuli si Tatay Digong, madaming naghahanap doon sa Villamor. Di ba kaibigan mo? Di ba? Para sa mga taga-suporta nitong si Mangga, alam ko merong mga taga-suporta ni Mangga dyan. Pasintabi ho dito sa video na to. Kailanman, ito na ho, itaga nyo sa bato. Marcos, magkakamukha yung mga yan. Mga manggagamit, magnanakaw, mga walang kwentang tao. Yan ho ang itaga nyo sa bato. Yan ang totoo. Mga Marcos, mga walang kwentang tao, mga magnanakaw, manggagamit. Di ba? Yan ho ang mambubudol. Di ba? Manggagamit, manluloko, mambubudol, magnanakaw. Yan ang ano ba apelido niyan? Wala namang kaibahan kay Marcos Jr. yan. Magkakaparehas lang ho yung pamilya na yan. At nung kinakausap ko pa
si VP noon, noong 2021, wala siyang kabalak-balak tumakbo See? para sa national. Nakarehistro Kanya kayo, na nga siya para mayor. Sinabi ko sa kanya unang-una, Oh. hindi mo dapat biguin ang napakarami na sumusuporta sa'yo. Napakadami namin na tinutulak ka, na ikaw Urur, gusto mo lang siya makatandem ng kapatid mo. Lunya na to. Gusto mo lang siya makatandem ng kapatid mo. Kung ano-ano pang pambubola sinabi mo. Ay, kulang pa pala yung magnanakaw, mambubola, mambubudol. Yan pa, manluloko. Yan ho ang mga Marcos. ang inaasahan na ituloy ang pagbabago na sinimulan ng ama mo. You can't disappoint us. Maraming umaasa. Ikaw lang yung tanging pag-asa ng nakararami. Tanging pag-asa, yung kapatid mo pinadala sa dahig, Netherlands si Tatay Digong. Tanging pag-asa ka dyan. Tigilan mo nga kami, Mangga. By the way sa mga nag-send sa akin itong video na to, maraming salamat. Palakpakan ho natin. At least nga ngayong Semana Santa nabanatan natin tong si Mangga. Di pwede. Yang apelido na yan may sumpa. Pagka nakahawak na ng pwesto sa pamahalaan, yung kamay nila nangangati. Nagnanakaw. Di ba? Marcos, magnanakaw. Di ba? Yan Marcos magnanakaw, budol-budol. Ayan. Oh. Di ba? Yan sila Budol-budol Marcos. Ikalawa, hindi tayo sigurado kung anong mangyayari. Tignan mo yung Madam, pamilya. huwag mo na kami lokohin. Alam mong adik yung kapatid mo. Langya ka, huwag mo na kami lokohin. Alam mong adik yung kapatid mo. Itinandem mo pa kay BP Sara. Si Raulo Adik sabi mo, di ba? Alam mo ng adik. Alam mo ng durugista. Alam mo ng bangag. Ikaw pa mismo umamin, nagsabi sa rally ng INC. Alam mo yan, pero pinagpilitan mo pa. Redeem. Ano re-redeem nyo? Yung pagnanakaw? Oy, na-redeem nyo na, palakpakan. Ako, hindi mo naman iisipin na darating ang araw na uupakan kayo, yurakan ng pangalan, talagang aping-api ang pamilya, Aray ganyan ko. ang politika, brutal. Oh, brutal. Ngayon, nag-uusap kami, sabi nga niya, pag mayayamot, sasabihin sa akin, kasalanan mo to dinamay-damay mo pa ako Alam mo naman kasing adik yung kapatid mo, dinamay-damay mo pa si BP. I-share nyo ho tong video na to, huwag nyo i-skip talagang babalagbagin ho natin itong Mangga na to. Alam mo naman na bangag, ikaw pa mismo umamin. Di ba? Nabangag ang kapatid mo, adik. Di ba? Alam mo naman pero ipinagpilitan mo pa rin. Anak ng tokwa, kasi nagbago na. Adik ang kapatid mo. Ikaw na mismo ang nagsabi sa sambahin ng Pilipino, gumagamit yung kapatid mo. Pero kahit na alam mo naman yung mga adik na yun, mga praning, mga siraulo. Diba? Pagka nakatama na ho sila, nakapagpulburon na, adik sa pulburon ha. Ikaw na mismo ang nagsabi doon sa rally ng INC. Pero pinagpilitan mo pa rin si BP Sara. Gusto ko sana yung mga video natin kumbaga, pahinga muna tayo sa balagbag yung nag-send nito, kung sino man nag-send nito, naknantowa. Salamat, palakpakan mo natin. At least, mariremind na sambahin ng Pilipino na ang pamilya Marcos, magnanakaw, mambubudol, manggagamit. Yan ang pamilya Marcos. Sabi ko talaga, dinamay kita pa rin, hindi ko naman akalain magkakaganito. Higit sa lahat, isipin natin. Kung mayor ka lang, ano kaya ang gagawin? Pampalubag loob na lang yan. Pampalubag loob na lang yan. Halimbawa, kung mayor ka lang, pampalubag loob na lang yan. Diba? Pampalubag loob na lang yan sinasabi mo na yan. Halimbawa, mayor ka. Paano ka na lang makakaano? Diba? Ganito, ganyan. Hindi. Pinahamak mo si BP Sara. Gawin sa iyo? Anong gagawin sa syudad mo, sa Davao, sa buong Mindanao at Mindanawan? Mabuti nga, VP ka. Kahit papano, number. Huwag mo nang bigyan ng consolation ito si VP. Huwag mo nang bigyan ng pagpalubag loob. Ginamit nyo na siya. Tapos na ang eksena. Tapos na ang lokohan, Aimee ha? Aimee, tapos na ang lokohan. Huwag mo na kaming budulin.
Nabudol niya na ang mga Duterte noong 2020, okay? Nabudol niya na 2022, nabudol niya ng mga Duterte. Kami mga taga-suporta ng Duterte, hindi mo na kami mabubudol, madam. Kahit maglupasay ka pa, kahit tumakbo ka pa ng hubo. Di ba? Wala ka nang mabubudol sa amin. Ang mga Marcos ay mga magnanakaw, mga bangag, mga manggagamit, mga matatakaw sa pera. Yan ang mga Marcos. Ito sa buong bansa, may paninindigan, may tatayuan. At least, kahit Bala ka nga dyan. Prof, malutikiyan na ako. Prof, ano masasabi mo sa mga banat na yan itong si Mangga? Game. Yung ginagawa ni Senator Marcos, sa tingin ko tinatama niya ang pagkakamali. Pero sa tingin ko mas maigi ang pagtatama kung maibalik dito si President Duterte. Aray mo, ano. Ito naman si Prof Malo eh. Mas yung task na ibinigay dito kay Mangga eh, mas mahirap eh, di ba? Paano niya kakausapin yung kapatid niya? Bangag nga yun, Prof Malo. Gusto ko yan ha, gusto ko yan. Kahit pa paano kung 1,000 o isang trilyon yung galit ko sa mga Marcos. Pagka pinauwi na nila dito si Tatay Digong, mababawasan na ng 1 billion pa rin ang galit ko. Hindi matatapos yung mga kababayan. Hindi matatapos ang galit natin sa mga Marcos na yan. Ang mga Marcos ay mga walang kwentang politiko, mga walang kwentang tao. Tandaan niyo ho yan mga kababayan. At hindi naman ho ako masisi ng kung sino man Marcos dyan kung bakit ganito ang paniningin natin sa kanila. Mga manggagamit, pagka nakuha na nila gusto nila, ilalaglag ka na nila. Yan yung mga Marcos. Diba? Yan ho yun mga kababayan. Kaya, Senator Amy, huli mo na yan. Dahil pag nawala ka na sa sirkulasyon, hindi na Marcos ang nakaupo, tingnan natin kung may solid north pa. Pahinga ka ng isang termino, balik ka sa 2028, 29, 30, 31, 32. 2034. Balik ka, tingnan natin kung makakabalik ka, okay? Tingnan natin kung makakabalik ka pa. Yun ang mahalaga. Kahit na anong demolition ang gawin ng kapatid niya kay Vice Presidente, ang mahalaga sa kultura ng Pilipino ang pamilya eh. So, yung mga nangyari, talagang i-blame ng tao kay Mr. Marcos. Sa serye ng mga video ni Senadora Amy Marcos po, humingi po siya ng tawad sa kanyang yumaong amang si Marcos Sr. at sinabi niya, napabayaan ko si Bongbong. Narito yung ilan sa kanyang mga sinabi sa kanyang video na may caption na, "Dad, patawad, hindi ko talaga kinaya." Sabi niya rito, quote and quote, "Parating binibilin si Bongbong, bantayan mo yung kapatid mo, parating Dahil sinasabing ganun. Hindi ko nabantayan eh." Quote and quote, "Kaya dad, sinubukan ko talaga, pinagpilitan ko, nayayamot na nga sa akin si Bongbong, alam ko naman, pero hindi ko talaga kinaya." Meron pa siyang sinabi, "Hindi na kami nagkausap ng matagal at hindi ko nababantayan, kaya nagkulang na ako." Ang sabi pa rito, quote and quote, "Ngayon iniisip ko na ang dapat ihingi ko ng tawad sa tatay ko, ihingi ko ng tawad na hindi ko nagampanan yung utos niya." Yung anak mo nga, di mo mabantayan eh. Meron ding replay yung panga eh. Anak mo nga, di mo mabantayan, tapos kapatid mo pa. Huwag kang manghihingi ng tawad sa ama mo. Manghihingi ka ng tawad sa anak mo. Di ba? Yung anak, ganyan-ganyan din. Ang ganyan-ganyan mga Ganon yung anak niya eh. Ba't ka na, optics na naman yan, panibagong budol-budol na naman yung panghingi ng tawad-tawad na yun sa kanyang magulang. Yung anak niya nga, napakaligalig ng panga eh. Yung habilin niya. Ano po ang basa niyo po rito, Prof? Well, ako masyadong personal yun eh. Parang yan yung nagsalita siya tungkol sa paggamit ng droga. Sa tingin ko malalim ang pinaghuhugutan ng mga pananalita ni Senator Marcos. Parang nagbibigay rin ng hudyat sa kapatid niya na kahit hindi sila magkasama, parang na ayusin mo naman. I mean, parang
parang siguro kahit a shout in the dark yung ginawa niya, gusto niyang maparating sa kanyang kapatid. Malungkot yung nangyayari dyan sa dalawang magkapatid kasi nakikita mo sa karir ni Senator Marcos, siya talaga ang sumusunod kay BBM at sa bawat pagsunod niya, inaayos niya at inilalagay niya sa tama yung naiwan ng kanyang kapatid. So, ayokong maghanap pa ng malalim na kahulugan kasi nasa sa kanilang magkapatid yan. Pero nung ginawa niyang public yung statement niyan, siguro kailangan rin niyang i-explain sa taong bayan kung bakit gano'n. Dahil totoo naman, kahit dun sa mga nakasulat na dokumento ng tatay niya, meron talagang sinasabi sa kanya na take care of your brother. So yun ang rhetorical nilang dalawang magkapatid at pustahan tayo, sasagot na naman si Yusek Claire na pabalang. Napakagaling mo talaga, ma'am. Narito. Magaling. Palakpakan ho natin itong si Prof. Malo. Palakpakan natin. Oh. Ali, o yan. Palakpakan ho natin. Di ba?